Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun na nga. Ano ba unahin natin? Unahin ba natin muna yung kay Pulong? Yung kay Pulong kasi parang may hirapan ako kasi Bisaya siya. Di ako masyadong kahibalo na magbisaya. Pero siguro simulan na natin. Ay, hindi pala mamaya na yan. Mamaya na yung kay Pulong tsaka kay Tito Soto. Hindi clickbait yan yung kay Tito Soto pag-usapan natin yan kay Tito Soto. No, alam niyo naman na dati akong TVJ defender, no? Oo. Pero syempre hindi porket ganon ay kay sino to? Kay Lucille Calonia, mega love shoutout. Kay Tess Robles, Rubehes. Kay Boy sa Susana, kay Didia sa Kalam, kay Ellie, kay mamaya panoorin din natin yan, yung dalawang tulonggis na yan. Panoorin din natin. Pero dito nga, yung kay Tito Soto, simulan ko na ba yung kay Tito Soto? Mamaya na yung kay Tito Soto. Dito muna tayo. Grabe naman to, guys. Lugi naman bigayan dito. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Huwag kayong ganun. Lugi bigayan. Huwag kayong ganun, guys. Anak ng teteng naman, walang lugi. Walang lugi bigayan sa ginawa nyo Guys, lugi bigayan dito. Alam nyo ba tong issue na to? Ito, lugi bigayan dyan. Anak ng puto. Hoy, bakit walang namabas? Ay, hindi pala. Yan! Lugi bigayan dito, guys. Dapat huwag kayong ganyan. Lugi bigayan. Ayos naman tayo dyan, Anak ng teteng, 10 million ang pabuya kapalit sa impormasyong magre-resulta sa pagka-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Lugi! Gago! Anak ng teteng, 120 million pesos. Or magkano ba yun sa dollar? $3,000 ba? $300? Di ko matandaan. Pero 120 million ang pabuya kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos, etong si DILG Secretary Abalos ay magbibigay ng 10 million. Gago! Lugi! Putay Anak ng teteng, talagang gawa-gawa kayo ng paraan para talagang init na init kayo kay Pastor, no? Hindi kasi ito alam nyo kung bakit. Ito lang naman, to. Isipin nyo maigi. Ilang buwan na lang is 2025 senatorial election. So kakailanganin to ng mga senator dyan na mga naging against. Yung mga tatakbo yung mga tatakbong senator na naging against sa kay Pastor ay medyo hindi ko lang sure kung may kickback ba sila dito. Ate Joy Palma, shoutout. Hindi kasi isipin nyo hindi ko po inaano dito si Pastor Apollo Kibuloy, alam nyo naman, no? Pero hindi ko lang talaga maano sa isipan ko na ganito na lang nila ipatrabaho ang isang Pastor Apollo Kibuloy. Na samantalang nandyan talaga yung mga tao na umabuso sa kapwa nila Pilipino. Katulad ni Franz Castro. Nakatulad lang din naman ng kaso na ipinataw kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos dito nakakatawa lang kasi lugi. Paano hindi magiging lugi? 10 million ang pabuya tapos ano yun? 120 million yung pabuya kay Pastor Apollo Kibuloy, tapos 10 million lang ibibigay nyo. Gago! Anak ng teteng naman. Huwag kayong ganun. Walang ganyanan. DILG Abalos. Hindi nyo pa ginawang 50 million.
Gago! Kahit papaano, medyo, medyo, tawag dito, medyo, anong tawag dito, medyo okay pa, di ba? 50 million, 10 million, tapos mapupunta sa inyo yung 110 million. Gago! Anak ng teteng, pati kay sa kaso ni Pastor Kibuloy, mangungurakot kayo. Gago! Ha? Pati sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, mangungurakot kayo. Walang ganyanan naman. Grabe naman. 10 million lang, 50 million, 120 million yung pabuya kay Pastor. Tapos, kanina mapupunta yun? Gago! Ang laki naman ng cut nyo. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Secret actor na to. Hindi na natin siyang tawagin na Secretary Abalos. Actor. The actor. Grabe. Okay. Panoorin natin, ha? Panoorin natin. Play. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada. Alam mo, hindi lang pala kay Pastor. Ang dami pang ipapahuli. So, ibig sabihin, tigda 10 million. So, ilan yan? 5. 50 million nga. Gago! Liwanagin nyo kasi. In Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. Sila ay pinag-ahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Pero ito lang tanong lang, sakop pa ba ito ng DILG? Hindi, lang po sino po ba boss Buster TV? Ito si Buster kasi may mas dunong to. May malawak ang kaalaman nito pagdating sa batas. Buster TV, nandiyan ka pa ba? Sakop pa ba ito ng DILG? Di tanong lang naman. Ako'y nagtatanong lang. Hindi naman tayo katod na ibang vlogger niya na akala mo, alam nila lahat. Naman, pagdating ng dulo, wala mong pala alam. Gago! Mas okay na yung nagtatanong, di ba? Okay, play. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse. Child, bata. Katulad nung kay Castro. Child abuse, bata. Ginawa pantanga yung mga nanonood. Hindi parang, ay, DILG Avalos. Ano tingin mo? Hindi alam nila ang Tagalog ng child. Child daw, bata. Kalokohan din ito ni Avalos no? And exploitation. Child abuse and exploitation at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinag-ahanap ng mga otoridad. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada. So daw 10 million kay Pastor, tigwa 1 million yung 5. Di 13 million, di 15 million lang. Gago! Lugi pa rin. Lugi naman yan, Abalos. Ayusin mo naman. Lugi yung bigayan. Jacqueline Roy at Sylvia Semanes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at 1 milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi 1 milyon ito 1 milyon kay Crescente, 1 milyon kay Pauline Canada, 1 milyon kay Ingrid Canada, 1 milyon kay Jacqueline Roy at 1 milyon kay Sylvia Semanes. Lugi pa rin! Wala, lugi! Lugi, huwag kayong ganon. Kita naman ito. Saan yung isa?
Lugi, huwag kayong ganun. Laki-laki nung ano, tapos ganyan lang yung ano. Ano ba yan? Ano ba yan? Narito ang balita mula sa GMA Integrated News. Inanunsyo ni DILG Secretary Benher Abalos ang pabuyang sa Copyright to, wag pala to. Oo, kaya mo na yan. Saan ba iba? Saan pang ibang video ni ni Pastor Apollo? Alam mo ito ito lang guys diyan nyo po may kita kung gaano ka persigido, ka desperado ang mga anti-Duterte na mahuli si Pastor Apollo Quiboloy. Yun nga lang, nakakatawa lang pong isipin na alam natin kung gaano kalaki ang patong sa ulo ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero pagdating dito, 10 million lang. Gago! Hindi ko naman, liliwanagin ko po hindi po ako nasasayahan dito sa balitang to. Alam niyo naman ako, dinadaan ko pa rin sa pagiging kwela ang reaksyon natin dahil ayokong tawag dito, ayokong ma-stress kayo. Ang toxic na nga sa politics, tapos daragdagan ko pa. Baka mamaya may mga tanga-tanga dyan na masamain yung sasabihin na sabi ko. Hindi ako masaya doon. No, kasi unang-una, bakit nga ba hindi ako naging masaya? Ganito kasi, sa dinami-daming mga wanted dito sa Pilipinas, akalain mo, mas ginagastusan nila yung kay Pastor Apollo Quiboloy kesa doon sa mga drug lord. Bagay, pinapalabas nga nila. Gago! Kesa doon sa mga drug lord, sa mga big timer na mga sindikato dito sa Pilipinas, ayaw nilang pagbigyan or pagtunan ng pansin yun. Puro na lang kay Quiboloy, kay Quiboloy, kay Quiboloy, kay Pastor, kay Quiboloy. Gago! Diba? Ayun yung kaya isa sa mga pinagtatawa ng utong mga to. No? Kasi ito, isipin nyo maigi Pag natin pagkumparahin natin ang isang malaking sindikato, pinakamalaking sindikator, pinuno ng sindikato dito sa Pilipinas. Ipagkukumparahin natin kay Pastor. 'Di ba? Parang andito yung drug lord and ito yung kaso ni Pastor. Napakalayo ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero bakit si Pastor Apollo Quiboloy ang pinagtutunan ng pansin? Kasi nga, alam natin at alam din nila na kapag nahuli si Pastor, sila din ang may kinabang. Hindi totoo yan, real talk tayo dito. May pakinabang sila dyan. Unang-una si Ontiveros. Kapag nahuli si Pastor Apollo Quiboloy, may magandang propaganda si Ontiveros sa kanyang pangangampanya bilang Vice President ata ang itatakbo sa susunod na eleksyon. 'Di ba? O yung iba pa dyan, ganun din. Pero ang pinagtataka ko dito, sa dinami-daming mga wanted dito sa Pilipinas, bakit kay Pastor lang kayo nakatuon? Bakit doon lang sila nakapokus, no? Ngayon, ito pa isang tanong. So, siyempre, tayo, mga residente tayo dito sa Pilipinas, no? Karapatan natin na magtanong. Ang tanong, nahuli nyo na ba yung pinakapinuno doon sa biggest in history of the Philippines Bible Operation Gago! checkpoint Gago! na 13 billion na pulburon? Alam nyo, ito napakaganda sana nito 10 milyon para sa maituturo kung sino ang pinaka drug lord or pinaka pinuno ng 13 billion na pulburon na nahuli sa Batangas. 'Di ba? Okay sana, ganda sana Kaso wala no? Asan na kaya yun? Kamusta na nga pala yun, no? DILG Abalos, ito, tanong lang naman namin asan na po kaya? Ano na po kayang update doon sa Ano na po kayang update doon sa 13 billion na nahuli nyo doon sa Batangas? Wala na ho kaming update kasi. Ano po ba? Nalusaw na po ba?
Gago! Kasi yun po yung inaabangan ng taong bayan kasi kauna-unahan po yung nangyari sa Pilipinas na ganong kalaki ang inyong huli na droga sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit? Kasi nasa kasaysayan na ba rin ng Pilipinas si Pastor Apollo Kibuloy? Gago! Na pinaka wanted sa kasaysayan ng Pilipinas? Ha? Tanong lang naman. Kasi nagtataka na ho kami, ba't nakapokus lang kayo kay Pastor eh? Parang wala na kayong iba na gustong hulihin kundi si Pastor lang. Tapos ito pa, lugi bigayan. Biruin mo 120 million ang nakapatong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Tapos ang ibibigay nyo 10 million. Ano? Para saan? Bakit nyo ginawang 10 million lang? Kasi, ayoko na ituloy. Gago! Asan na lang kayo? Ito hindi ko naman po sa inaano, pero parang, alam niyo yung parang natatawa ka na lang na hindi na nila kinakaya. No? Siguro hindi na siguro din makatulog tong mga to. Dahil sa kakaisip na asan si Pastor. No, parang hindi na sila makatulog, no? Kasi una-una, malaki na gastusin. Darating na yung eleksyon, malapit na. So malaking tulong tong pera na nakapatong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nagkukumahog na sila. Samantalang yung ginawa ng mga kapulisan doon sa KOJC, hindi nyo man lang pinaimbestigahan. Diba? Yung ginawang perwisyo ng mga SAP doon sa Glory Mountain. No? Hanggang ngayon, wala pa rin ginagawang aksyon ng gobyerno doon. Pero nakatuon kayo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung mga natromang mga kabataan, mga kababaihan, ika nga ni Abalos kanina, di ba? Mga kababaihan at kabataan, ang naagrabyado daw ni Pastor Apollo Kibuloy. So ano yung ginawa ng SAP doon sa KOJC? Hindi ba naagrabyado yon? Tignan nyo nga yung mga bata doon, may mga trauma. At ito pa parang, di ba? Hindi ko tukoy kung sa sino bang tiga KOJC dyan na nanonood ngayon sa atin. Pakitama nga itong sasabihin ko kung totoo to. Yung namatay, alam niyo yun guys, yung namatay, may napapanood kasi akong namatay na hindi ko ma-sure kung eto ba ay namatay dahil sa trauma na idinulot ng paglusob ng SAP sa KOJC. Hindi ko tukoy eto, may nakikita kasi ako dito, no, na eto, kung sakali mang kasama to, pero bakit ito hindi pa naiimbestigahan? Bakit parang nagbibingi-bingihan yung gobyerno natin? Eto nga ikalawang biktima nakatutubo na nasawi, PNP sa Tikbong, ito ba yun? Wait lang. Tama ba to? Doon ba to sa paglusob sa Glory Mountain? Alam ko dalawa nga to eh. Ito ba yon? Sino ba magko-correct sa akin dyan? Yun nga Sir Jay, tama ka po, di ba? So ibig sabihin, etong mga to ay tama ka boss, okay. Eto, katulad doon nito, DILG Secretary Abalos. Hindi ka naman po namin inaano rito, no? Pero isipin nyo pong maigi, dapat maging patas kayo. Andun na ho tayo, sige, andyan na kami sa sinasabing yung wanted si Pastor. Pero sana, intindihin nyo rin to. Tingnan, panoorin nyo po Kasabay nga nung ginawang illegal operation noong June 10 sa mga Kingdom of Jesus Christ religious compounds ay nabalot din ng takot at karahasan ng ating mga kapatid na katutubo sa sitio Kitbog na dala ng mga individual na dapat sana ay nagdudulot ng kapayapaan. Galit na galit talaga ako sa kanila.
nawala na talaga lahat ng respeto ko sa kanila. Bilang tao, bilang katutubo. Nahadlok lang jud ko kay halimbawa inaasing mahitabo sa akong pamilya. Takot lang daw siya kung ano daw mangyari sa kanyang pamilya. Tinranslate ko na to Tagalog kasi English yung subtitle. Nga basig mamusil sila ba? Kami. Na baka daw mamaril. Na baka mamusil. Mamaril sila. Ganon, diba? Kaya natatakot na yung bata. Luhara mo pa na dandari. Among sarili. O si pastor. Ito ang mga naging pahayag ng ilan sa ating mga kapatid na blaan na tahimik na naninirahan sa lugar na nabulabog matapos ang illegal search operation na ginawa ng CIDG Yan, dami niya, no? PNP Special Action Force. June 10, pasado alas 3 ng madaling araw, nang sapilitan at walang awang pinasok ang mga tahanan ng mga inosenteng katutubong blaan na naninirahan sa Purok Buyo-Buyo at Biangan, mga lugar na hindi nasakop ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Kitmug, Malungon, Sarangani Province, na di lamang nag-iwan ng matinding takot, kundi kumitil pa sa buhay ng 2 katutubong blaan. Manang sakit kayo sa akong buot ang karon na street trade pong way. Ngayon, nasan yung sinasabi nyong humanity? Yung sinasabi nyong human right? Ha? Eh ano, tingnan nyo ginawa nyo, dalawang kapwa nyo Pilipino ang nawala sa mundo, sa bansa natin dahil sa trauma na ibinigay nyo sa kanila. Tapos ngayon, todo ano kayo kay pastor? Samantalang yung naagrabyado nyo, hindi nyo man lang tinututukan o may nagawa bang mali yung mga tauhan nyo doon. Anak ng teteng naman, oh. Ganyan na ba talaga ang Pilipinas? Ganyan na kagago? Ganyan na ba kagago ang administrasyon? Ganyan na ba katarantado ang batas natin ngayon? Tangina talaga. Kung karon na street trade pong way tulog, nawalan pa kong papa, nawalan pa yung asawa. Isang araw matapos ang ginawang tignan yung katarantaduhan to, no? Tingnan yung katarantaduhan to. Ang layo-layo na to sa Glory Mountain. Ang layo na nito sa KOJC dyan sa malapit sa airport. Pero bakit pati ito hinalugbog pa? Tingnan nyo yung ginawa yung trauma sa sa mga tao. Ang payapa, tahimik yung pamumuhay nila dito sa lugar nila. Pero nung dumating kayo, ayan na, ginulo nyo na sila. Bughok, namatay dahil sa matinding takot at trauma ang ama ng isang katutubo. Ayon sa anak ng biktima, matapos ang ginawang pagpasok ng mga armadong pulis sa kanyang bahay, ay di na matigil ang panginginig ng kanyang ama at hindi na ito kumakain. Kung wala pa sila mabot, kusog pa mo kamlugaw, kusog pa mo ngayog kape, kung lalo ka na nagsakit. Pagka umana sir, kanang wala namang sundalo, matay lang sa papa. Na trauma. Ilang araw naman matapos masawi ang ama, ay isinugod sa ospital ang kanyang asawa sa parehong dahilan, matinding takot at trauma na hindi nagtagal ay binawian na rin ng buhay. Pagkamatay ni Papa, sakit po tayo sa kong buhol. Last vigil ni Papa dito, nahitabo po ng asawa na daw niya. Saka, eto lang wait lang baka alam ko ano ito ng mga tanso vlogger babaliin at babaliin pa rin nila to. Sasabihin nila, gumagawa lang ng kwento. Puta na, buhay na to. Hindi kayo kaya try nyo. Ay, mga tanso vlogger, try nyo. Magpakamatay kayo, tas sabihan namin, joke lang yun. Hindi, try nyo lang. Halimbawa, mga magulang nyo. Halimbawa lang mamatay yung magulang nyo dahil sa trauma. Kung halimbawa kayo yung nandito sa kalagayan nila, tapos sabihan kayo na gawa-gawa lang yun. Puta na, buhay na ng tao, gawa-gawa lang yun. Nakakanginig lang ng kalamnan, no? Alam mo, nagpipigil lang ako ngayon. Mahirap na kasi hindi biro kalaban natin. Puta na, DILG yan. Ay, no. Kung ano lang, no? Halimbawa, may kapangyarihan ka lang, bigla mong ganunin yung mga liig ng mga, no? Yung mga tarantadong tao. Ganunin mo, no? O kaya, isipin mo lang na
malalaglagan ka ng 2,000 kilo na bakal sa ulo. Yun. Yun parang mag-iisip ka lang may kapangyarihan pero masama yun eh. Oo, kasi may Diyos pa rin tayo. Diyos pa rin ng karapat-dapat na humusga sa kanila. Wala tayong karapatan na humusga ng mga tao eh. Wala tayong karapatan na para husgahan yung buhay nila or tayo yung magdesisyon para sa buhay nila dahil hindi naman tayong gumawa sa kanila. Pero puta na, kagigil, no? Tapos ngayon nagpo-post kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung mga taong na trauma doon sa ginawa niyong pagsalakay sa kay OJC at dito sa dito sa mga katutubo na to, hindi nyo man lang mapaimbestigahan. Kaya bilib na bilib ako kay Eto sorry po sa mga pero bilib na bilib ako kay Senator Robin Padilla. Sana Senator, no? Senator Bongo, Senator Bato, Senator Robin Padilla, i-push nyo yung sinasabi nyo na papaimbestigahan nyo to. Oo, buta na hindi na tama itong ginagawa ng natin. Ayaw nyo sa ginawa ni Tatay Digong na sinasabi nyo na nilabag ang human rights pero kayo ginagawa nyo din mga hayop kayo. Ayan. Kiss na lang. Okay, kiss na lang. Dali. Kiss na lang. Bila. Hindi na, labas na ikaw. Nag-ano pa si Mahal eh. Labas na ikaw doon ha. Oo. Huwag ka makikinig sa mga sinasabi ko ha. Andun na ako sa nag-i-emote na ako dito eh. Bigla kayong pumasok eh. Na tuloy. Bigla nawala yung tapang ko eh. Gago! Nakita ko ng bata eh. Naisip ko baka maisip niya yung sinasabi ko eh. Kaya okay na, lumabas na kayo. Biglang may pumasok na bata guys eh. Yung pamangking ko eh. Ay! Kaysa kong butsa, muna kong gingon. Kung kananglitan sa sunod, kung wato sila nga wala, may kubalo, pasensyahan na ilang gubili yan. Kaya bisag ingon na ako sa pagtuok, mahimo kong Pedro. Wala sila kabaloon sa mga debate din eh. Kung wala nila ito gihimo, nananapas si Mama Cardin na hindi pa ma-stress si Mama, hindi na hadlok si Mama. Alam niyo ba na ang depression, stress, or matinding takot, hindi pala depression, sorry, matinding takot, yan ang isa sa mga delikadong sakit na maaaring makuha ng isang tao, yung matinding takot na yan, putik na yan. Alam nyo ba na hindi ka nakakatulog, hindi ka nakakakain, isip ka lang ng isip. Tingnan nyo, putang na, tapos ngayon nakatuon kayo kay Pastor, pero yung mga human right, putang ina, ngayon hindi nyo rin ginagamit. Hindi nga namin nakikita sa inyo yung human right na sinasabi nyo. Ngayon, dahil ba may kaso si Pastor, kailangan pagdusahan din to ng mga ng mga member niya, ng mga kasamahan niya, ng mga tiga Davao, ganun ba yon? So kasalanan na ng isa, kasalanan na ng lahat, ganun ba? Galit ako sa kanila. Kahit tungod kung wala to sila ni Adto dire, wala to nahitabo sa akong mama, wala matay akong mama. Munang hangtod karon kanang suko ko sa ilaha. Sa imong gibati makakita kag pulis. Murag dili naman good na sa pulis, mong dili na sa law. Murag lahi naman gud ng ilaha. Di na kung pulis, murag ang ato aman gud kanang mga dapat sila atong gisaligan, sila atong silbing tigbantay gud nato, pero ang ilang gibuhat nakapatay na gud silang tao. Ang trahedyang ito ay di lamang nagkaroon ng epekto sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad na nakaranas ng panghaharas at kawalan ng paggalang sa kanya. Yan maninirahan si Pastor. Sinabi nyo na si Pastor maraming pera, mayaman, etc. Tapos dyan, tapos dyan yung patitirahin sa kubo. Gago! Anak ng puta.
Pati ba naman mga tigapagpatupad ng batas wala na sa ayos ngayon? Hindi na wala na sa ayos mag-isip. Tingnan mo, hinanap sa ilalim ng katre, oh. Diyan matutulog si pastor, ilalim ng katre. Ito na kung ako mayaman, ha? Ito masakit na isipin, ha? Ito katotohanan, ha? Kung ako mayaman, kasing yaman ako ni pastor, puta na, ba't pa ako mananatili dito? Aber, ito totoo, ha? Ba't ako mananatili? Bakit ako pupunta sa isang lugar na alam ko naman mahuhuli ako bigla? Kung ako man si Pastor Apollo. Putay na, hinahanap sa ilalim ng lamesa. Sino hinahanap niya? Si Kong Pagong. Gago! Gago. Ng karapatan. Noong June 10, ilalim pa pala ng lamesa. Putang ina niyo. nawala na talaga lahat ng respeto namin sa kanila. Nung nandito si Pastor, nabigyan sila ng peace. Nawala na silang takot. Nung June 10, bumalik ang takot nila. Parang ang tingin nila sa amin, parang mga kriminal eh. Ang tingin nila sa amin ng mga tutubo. Kriminal talaga ang tingin nila sa amin. Eh wala naman kaming ginawa sa kanila. Ang iniwan talaga nila sa amin, takot. Takot talaga ang iniwan nila sa amin. Pangangamba na baka babalik sila, baka kung anong gawin nila dito sa amin. Yun ang ano namin sa kanila. Yung iniwan nila sa amin. Na walang alis na takot. Dahil dito agad namang nagpaabot ng tulong ang Kingdom of Jesus Christ sa pamilya na nagsimula pa sa pagpapa-ospital kabilang na ang pagpapalibing at iba pang pangangailangan. Ang ako lang kuwan diha. Ang problema sa akong asawa. Putulin ko na to guys kasi nakakapanggigil lang talaga eh. Sorry AJ Warrior shoutout, Ate Connie Mendoza shoutout. Nakakapanggigil, putulin ko na, nanggigigil ako guys. Putangin na yan, sarap magmura. Ang sarap alam nyo kapag may mga naagrabyado na mga tao, mga katulad nito na wala namang kamuwang-muwang sa nangyayaring pamumulitika ng administrasyong Marcos sa mga Duterte. Kahit itong mga to, wala namang kamuwang-muwang sa mga katarantaduhan na pinaggagawa nila. Mga nadadamay. Puta, nakakagigil ng kalamnan, no? Alam nyo dito kung kapag ganito mangyayari sa Pilipinas at kapag ganito yung ginawa nila sa pamilya ko, wag naman sana. Puta na, maibabalik ko yung dating ako. Hindi, sa totoo lang ha, ako po, ang laki na ng pinagbago ko sa buong buhay ko, no? Ang laki na ng pinagbago ko, pero tana, pag wag nyo lang gagawin sa pamilya ko, puta, ubusin ko kay lahat. Tagaan nyo yan sa bato. Panggigil ng kalamnan. Tapos ngayon may pabuya kayo kay Pastor na 10 million, anak ng teteng, pabuya kayo, pero yung mga tao na winalangyan nyo doon, na mga katutubo na nananahimik doon sa mga lugar nila. Ngayon, tingnan nyo ginawa nyo, konsensya naman kayo. Speaking of konsensya, dito mapunta tayo dito sa isang hinayupak na to. Dito, gigil din ako dito sa hayop na to eh.